bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amelin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. Pampasaherong bus na laglag sa bangin sa Pagbilao, Quezon. 3 patay, 18 sugatan. Karambola ng isa pang ambulansya, 3 motorsiklo. Sa Nueva Ecija, 3 patay. 2 truck nagbanggaan sa Osmeña Highway sa Maynila. Driver ng isang truck naipit. Torohan o ang live na palabas ng pagtatalik na bisto sa isang bar sa Caloocan. Lalaking binaril sa leeg matapos pagnakawan ng motorsiklo. Tinulungan ng ating news team. Lalaki nakaligtas sa tama. At sa itimbre mo kay Tulfo, isang ginang lumapit sa atin dahil sa umunoy kapabayaan ng isang ospital sa ginawang operasyon sa kanyang anak, bituka ng anak. Hanggang ngayon, hindi pa raw na ibalik sa loob ng katawan. Hindi na umabot ng bagong taon ang 3 sakay ng isang pampasaherong bus sa probinsya ng Quezon. Nalaglag ang bus sa may 50 talampakang bangin matapos itong mawala ng preno. Mula sa Quezon, nagbabalita si Mia Reyes. Hirap pa rin makagalaw ang 21 anyos na si Maria Lourdes Cabalquinto matapos mapuruhan ang kanyang ulo. Puno naman ng pasa ang kanyang magtatatlong taong gulang niyang anak na si Kevin Christian. Ilan lang si Lourdes at ang kanyang anak sa mga pasahero na kasamang nahulog ng Twin Heart Bus sa 50 talampakang bangin sa Pagbilao, Quezon bago mag-alas 5 ng hapon. Pabiyaheng Manila ang bus. Nakita ko yung driver papaakit dun sa dulo ng bus. Yung pala, iniwanan na pala yung manibela. Ayun, tapos dinahulog na kami. 3 ang patay sa aksidente na kinilalang sina Leonor Marbel at Miguel Galan, kapwa pasahero, at ang driver ng bus na si Nestor Basco. Sugatan naman ang 16 pang pasahero. Ayon sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang bus at hindi na makontrol ang driver, kaya dumiretso na lang sa bangin. Kitang-kita naman sa pagkahati ng bus ang lakas ng pagbagsak. Nagtulong-tulungan naming buhatin. Tapos kailangan nga ng lobid para mabuhat yung mga sakay. Hiling naman ng mga kaanak ng biktima ang tulong mula sa may-ari ng bus. Sana po yung sagutin yung mga gastusin sa ospital, sa mga trabahong nabala nila, ganun. Sa ngayon ay wala pang plano ang mga otoridad na iahon ang bus dahil na rin sa pagulan. Samantala wala pa rin namang abiso mula sa may-ari ng bus kung magbibigay nga sila ng pinasyal sa mga biktima. Mia Reyes, News 5. Matapos bumangga sa toll gate ng Skyway ang isang ambulansya kahapon, isa namang ambulansya ang naaksidente. 3 ang patay ng magkarambola sa Nueva Ecija ang isang ambulansya, 3 motorsiklo. Mula Nueva Ecija, nagbabalita si Dindo Flora. Dindo. Rafi, Amelin, 3 ang patay habang 2 sugatan sa salpukan ng 3 motorsiklo at ambulansya sa Maharlika Highway sa Barangay Castellano, San Leonardo, Nueva Ecija, pasado alas 11 kagabi. Nakilala ang mga biktima na sina Ramiro Miranda, Edgardo Sarmiento at Genaro Martin. Ayon sa mga pulis, galing pa umano ng Cardinal Santos Hospital sa Maynila ang ambulansya at pabalik ng Bungabon, Nueva Ecija nang biglang sumalpok ang motor ni Miranda at Sarmiento dito. Nag-overtake daw ang 2 sa isang sasakyan at hindi nito nakita ang paparating na ambulansya. Matapos salpukin ng unang motorsiklo, bumangga ang ambulansya sa isa pang motorsiklo. Hindi naman naiwasan ng paparating na si Martin ang ambulansya at sumalpok din ang motor nito. Swerte namang galos na ang nakuha ng driver ng ambulansya na si Roger Abuan, pati ng 6 na sakay nito. Kasalukuyang nasa Purinarya Amuraw dito sa San Leonardo ang mga labi ng nasawi. Rafi, Amelin? Salamat, Dindo Flora. 3 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Osmeña Highway sa Makati. Lahat ng mga driver kanya-kanyang palusot sa nangyaring aksidente. Nagbabalita si Michelle Mediana. Pahirapan ang pag-rescue kay Robert Sinense habang inaalis sa pagkakaipit sa Isuzu Elf. Kinailangan pang gumamit ng hydraulic jack ang rescue team para mailabas ang biktima. Sumalpok ang sasakyan ni Sinense sa trailer truck na nasa harapan niya matapos siyang banggain sa likod na isang Starex van sa Osmeña Highway sa Makati. Ayon sa mga testigo, matuli ng takbo ng Starex na bumangga sa truck ng sugatang driver. Pero ayon sa driver ng Starex, biglang tumigil ang truck kaya napapreno siya. Bigla naman tumigil to, bandar yan. Kaso naabutan ko na siya.
Kung kakabigin ko naman sa kaliwa, baka mas grabe pang nangyari sa amin. Giit naman ang driver ng trailer truck, mabagal lang ang takbo niya at nakakonvoy na ELF. Nagalalay ako. Ito naman kakumboy ko. Nagalalay din. Siyempre kakumboy kami. Biglang binangga nito ng saulihan. Kaya naabot siya sa akin. Base naman sa investigasyon, lumalabas na ang Starex van ang may kasalanan dahil sila ang tumumbok sa mga truck. Lasing din daw ang driver nito kaya maaring siya ang panagutin sa aksidente. Michelle Mediana, News 5. Kalaboso ang 13 babae pati na may-ari ng bar na pinapasukan nila sa MacArthur Highway. Pistado kasi ng mga otoridad ang umunoy malaswang palabas sa nasabing bar. Nagbabalita si Jay De Castro. Kumpulan at pilit umiiwas sa kamera ang 13 babaeng ito habang nasa presinto ng Caloocan. Arestado sila dahil sa umunoy pagpapalabas ng toruhan sa Monica Bar and Restaurant sa MacArthur Highway. May nagtimbre raw sa mga pulis tungkol sa malaswang palabas, kaya agad nilang ikinasa ang raid. Tikom naman ang bibig ng mga nahuling babae sa akusasyon. Bakit ang kausap mo? Hindi ko alam din. Hindi niyo alam? Ang isang ito, sinubukan pang magpalusot. Batay chicken sa akin. Tapos, bigla na lang kayo dumating. Wala kayo ng tubig. Kalaboso rin ang sinasabing may-ari ng bar na si Cristina Panid. Ipinadlock din ng otoridad ang bar. Bukod kasi sa illegal na gawain, expired na rin pala ang business permit nito. Sasampahan naman ang kasong paglabag sa city ordinance ang mga babae dahil wala umano silang working permit. Jade De Castro, News 5. Huli sa pagnanakaw ang isang 18 anyos na ina sa isang department store sa Pasay. Ginamit pa raw ng suspect ang kanyang sariling anak bilang pangtakip sa kanyang pangungulimbat. Nagbabalita si Michelle Mediana. Iiyak na itinanggi ng 18 anyos sa si Maricar Santos ang bintang na pagnanakaw niya sa isang department store sa Pasay kagabi. Kwento ng gwardya, karga-karga na sospek ang 10 buwang gulang niya anak habang pinipitik ang 3 relo at isang laptop bag. Pero namukhaan daw niya ang babae dahil dati na raw itong nagnakaw sa department store. Actually, ma'am, last week nandun yan sa amin eh. Nakatakas lang ulit. Sinubukan namang magpalusot ng sospek. Magkilap ka pa nila ako kasi wala ako pamalay-malay. Nasa mga department store, miss. Ito ikaw ba? Ito ba? Sabing ganun niya. Sa isang kasama niya, oo yan. Pero aminado siyang nagnakaw na siya dati sa department store. Nagawa lang daw niya ito para mabili ng gamit ang kanyang anak. Ako magdadala sa mabilo ka. Gusto niya, paano maganda yung damit na kaya, tulad niya, mayroon siya sa Sasampahan si Santos ng kasong theft habang inaalam pa kung sino ang posibleng mga laga sa kanyang anak. Regarding sa custody ng bata, dahil as of now walang mag-aaruga sa bata, so inilolocate namin yung mga kamag-anak niya. Michelle Mediana, News 5. Timbog din ng isang lalaki matapos mahuli sa aktong nagnanakaw sa loob ng isang bahay sa QC. Palusot ng sospek, birthday daw ng kanyang anak kaya nagawa niyang krimen. Nagbabalita si Ryan Ang. Puno ng pagsisisi, si Francisco Lozano nakalaboso dahil sa pagnanakaw sa isang bahay sa QC. Matagal na raw niya kinalimutan ang pag-aakyat bahay mula na magkaroon siya ng pamilya. Pero muli niya nagawa ito para daw sa kaarawan ng anak. Magbe-birthday ko yung anak ko bukas eh. Gusto ko sanang nabigyan siya ng kahit konti man lang layo na sinasabi. Kwento ng may-ari ng bahay, naabutan nilang tanggal ang lock ng kanilang pintuan at bukas sa mga kabinet ng kanilang bahay. Tiempo rin bumababa ang suspect mula sa ikalawang palapag. Pero imbes na tumakas at manakit, kusang umamin ang suspect sa kanyang ginawa. Tinanong lang niya anong ginagawa niya dun sa loob ng bahay namin. Tapos sabi ng lalaki, inamin naman niya na kasalanan niya na nandun siya para magnakaw. Nabawi mula kay Lozano ang sling bag na naglalaman ng portable DVD player at wallet na may lamang mga ATM at credit cards. Modus operandi raw ng suspect ang pagkapanggap na tindero ng tinapa. Pero ang naman pala ng mga bayong niya, mga gamit sa pag-aakyat bahay. So yung mga gamit niya, yung mga bolt cutter at yung chisel, yung pait, nandun sa ilalim ng bayong na tinakpan niya ng mga dyaryo. Tapos napatungan ng mga tinapa. So maaring ang modus niya is perhaps siya yung pagtitinda ng tinapa. Naharap ngayon sa kasong robbery ang suspect. Ryan Ong, News 5. Naabo ang halos 1 milyong pisong halaga ng mga bahay at ari-arian sa Baclaran dahil sa sunog na sumiklab doon kaninang umaga. Dahil dito, magbabagong taong walang masisilungan ang may 28 pamilyang nakatira rito. Para sa update, magbabalita ng live si Franz Noguera. Rafi Amin, nabalo
makapal na usok at apoy ang gusaling itong nasa aking likuran dito sa Claudio Street Corner, GG Cruz Extension, Barangay Baclaran, Parañaque City kaninang pasado alas 7 ng umaga. Ito ay isang transient residence para sa mga empleyado ng Philippine Airlines. Sa tindi nga ng sunog, natupok ang may 4 na napalapag na Old Palea Building, pati ang annex nito. Umabot sa Task Force Charlie o ika-8 alarma ang sunog, pero wala namang nasugatan o namatay sa Palea members at retirees na nakatira sa gusali. Di pa naman tiyak ng BFP ang pinagmula ng sunog, pero isa sa mga tinitignang sanhi ay ang overloading sa kuryente dahil sa illegal na koneksyon. Matagal na raw kasing pinutol ang linya ng kuryente sa gusali. Sa ngayon, problemado ang mga residente dahil wala sila halos na isalbang mga gamit. Kabilang sa mga magbabagong taong walang masisilungan ay ang mag-asawang Victor at Jocelyn Niña. Tanging alagang aso nila ang kanilang panindang ulam na nabahira na ng abo at buhangin ang kanilang naisalba. Sa kabila nito, masaya pa rin daw sila dahil ligtas silang nakalabas ng gusali. Rafi, Ameline, may tinatayang 50 fire truck na ang nagtulong-tulong para maapula yung apoy kanina. Pasado alas 8 ito nang maideklara ang under control. Sa kasalukuyan naman, patuloy pa rin ang clearing at mapping operation ng BFP Parañaque. Tinatayang may 1 milyong piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Balik sa inyo. Salamat, Franz Noguera. Susunod, iba't ibang kwento ng mga pasaway na lasing sa kalye na tiyempo ng News 5. Sa kwentong tanong, pagsuot ng polka dots, paghahanda ng barya, at pagtalon tuwing bagong taon, may katotohanan nga ba? At sa itimbre mo kay Tulfo, reklamo ng isang ginang sa Navotas tungkol sa pag-opera sa tiyan ng kanyang anak pero iniwan daw na nakatiwangwang ang bituka. Susubukan nating aksyonan. Nag-issue na rin ng travel warning laban sa Pilipinas ang bansang Japan. Ito na ang pampitong travel advisory laban sa atin. Tiyempo namang nasa News sa TV, ngayon nasa radyo na rin. Hatid ng News 5, ang tunay na una sa balitaan, kung saan bahagi ka ng balita, bahagi ka ng aksyon,